Nako po mga kababayan, Yorme Isko Moreno, basura sa Maynila, ginawang negosyo po? Nako po, anong nangyari sa iyo, Yorme? Nako po mga kababayan, no? Bali-balita kasi mga kababayan na tila ang dami na pong nagrereklamo, di ba? Na mga establishmento mga kababayan ukol sa basurang yan mga kababayan na tila ang taas na nga raw po ng singil mga kababayan. Hala! Nako, lagot tayo dyan. Yorme, nahawaan na po ba tayo ni Pangulong Bangag na Pangulo? Pangulong Marcos? Nako po, ito'y tanong lamang, no, mga kababayan? Hala, eto, panoorin natin ang kabuang istorya na yan, mga kababayan. Mula kay Boss Jojo de Guzman. Yan. May pera sa basura. Actually, nung una kong nakita ito, hindi ko muna pinanood. Kasi parang magandang achievement ito, no? May pera sa basura. Pero nung inopen ko, aba, ito pala ay hindi achievement, kundi isang hindi magandang serbisyo ng Manila. May pera para sa basura kasi tropa pala ni Yorme ay yung nagfa-facilitate ng collection ng basura. Travel Buddy. At ito po ang balita ng bilyonaryo. Tignan natin. Nasa sentro ng kontrobersya si Mayor Isko Moreno. Sa gitna kasi ng taas-singil sa basura sa Maynila, nabisto ang tila closeness niya sa isang garbage contractor. Patay! Yan, exclusive agenda report ni Hanati. Nako! Ayun pala, oh! Tila Ito. may pera sa basura. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Nako, Corporation. travel buddy pala. Ito ang long-time Uy, garbage huli. contractor ng lungsod ng Maynila. Naku po. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko, si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. 1,200% ang itinaas. 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura. Ngayon lang talaga. Kami naman, masakit pa rin yan para sa amin. Kasi 14,000 is 14,000. Tama, Oh, mas tama. mataas siya ng 1,200%. May mga kapwa negosyante rin siya sa Maynila na nasa banking at food and beverage industry naman na umakyat pa halos 60,000 ang singil sa garbage fee. Tumanggi muna silang magbigay ng panayam on-cam sa amin. Nitong nakaraang taon, bago ang midterm polls, naging issue sa Maynila ang tambak na basura kasunod ng pag-atras ng Leonel sa bidding ng lungsod. Umabot daw kasi sa lagpas kalahating bilyon o 561 million pesos ang utang sa garbage contractor sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna. Iniisip namin baka sa amin ikakaltas yun. So marami kaming tanong na hindi namin alam kung kanino kaming makakahingi na sagot. Nitong nakaraang buwan naman, nilagdaan ni Mayor Isko ang Ordinance Number 9151 Nilagdaan. na layong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sabi sa ordinansa, dumami raw ang basurang na-generate ng commercial at industry sector sa Maynila, kaya pinropose ang taas singil sa nasabing sektor. Nag-base Okay naman sana magtaas singil, kaya lang grabe ang itinaas 1,200%. Kung 1,000 naging 14,000, what? Agree ka ba yan? sa order. Grabe ka naman, Yorme. Akala ko ba sinasabi mo, kailangan natin pataasin ang antas ng pamumuhay ng bawat tao. Ano nangyari? Hindi pala pagpapaganda, no? Pagpapabigat pala ng antas ng pamumuhay ng taga Manila. Ordinance na yan. Kailan lang ginawa yung ordinance na yan. Tapos, kailan din niya na-aprobahan. Kaya
lahat kami wala kaming idea. Pero siyempre, malaki pa rin yan. Ayun yung explanation. We need explanation. Tsaka sobrang laki. Wala naman daw problema kay alias Miguel kung kailangang taasan ng singil sa basura. Pero tila may agam-agam na raw siya sa pagnenegosyo sa Maynila dahil dito. Oh. Naisip ko lumipat na LGU. Kasi Lipat na. kung paano nila paano nila nakamap yung ganyan. Buti sana kung pupuntahan kami ng basurero sa bahay, hindi naman kami. Actually, twice Patay a tayo week dyan, lang kami kabayan. tatapon Nako kasi po. konti lang yung garbage namin. Nagbabalak na ngayong umapila si alias Miguel kasama ang iba pang business owners bilang mariing pagtutol dito. Gaya raw ng inimpost ng Quezon City LGU sa garbage fee noong 2013. Dito mo pala makikita na depende pala ang pamumuno, depende pala ang serbisyo publiko ng isang local government unit doon din sa kung sino ang leader mo. Tama. Kasi nung panahon ni PRRD, napakaganda, no? Against all odds, of all the mayors, isa talaga sa nag-outstand itong si Yorme. Kasi talaga naman inimpose niya yung pagpapataas talaga ng level or antas ng pamumuhay ng bawat Manileñans. Pero nung sumunod si Hani Lacuna, Manileñans were expecting na tutuloy ni Lacuna yung naumpisahan malinis, naumpisahan malinis, maganda yung pamumuno, pamamalakad, ay naging magulo at madumi ang Manila. Kaya lamang ho nitong Marcos administration kung saan nakita natin na magkasama na si Marcos at saka si Yorme, no? Sabi nila kasi kailangan mag-cooperate, no? Pero bakit ganito nangyayari? Biruin ninyo 1,200% ang itinaas ng instead na kikita ang mga negosyante, instead na magstay ang mga negosyante sa Manila, ay they will choose, no, to go other local LGU. Kasi nga naman ang taas, sobrang taas. Parang yung sa bill ng electric ngayon, no? Baka kabayan, no? Nabigyan ng tips si Yorme, di ba? Si BBM pumunta dyan sa Manila, mga kababayan. Baka nabigyan ng tips si Yorme kung anong magandang gawin, mga kababayan. Para kumita. Naku po, wag naman sana, mga kababayan, no? Di ba? Alam naman natin yan, si Yorme, mga kababayan, di ba po? Di ba? So, maghintay lang tayo kung anong sagot ni Yorme Isko dito sa anomalyang to, mga kababayan. Di ba? Wag naman sanang, di ba, mga kababayan? Wag, Yorme, wag. Alam niyo, sa totoo lang, noong panahon ni PRRD at Yorme, nung unang termino niya, marami yung mga vloggers na nagkakandara pa, hindi magkamayaw, na gustong i-vlog yung mga achievements. Marami, free wifi, yung mga wifi, yung paglilinis, yung laging nakaronda patrol si Yorme kahit 10 oras ng gabi, yung Mga kababayan, di ba, yung mga ginigiba, di ba, yung lumalagpas sa mga kababayan sa kalsada, ginigiba nila Yorme. Di ba, mga kababayan? Grabing komprontasyon yon sa mga may-ari ng bahay, pero wala silang magagawa dahil, di ba, kabutihan naman yon sa Maynila, mga kababayan. Di ba? Tapos ang daming vlogger na sumasama kay Mayor Isko noon, mga kababayan, di ba? Tapos eto ngayon, mga kababayan, nako po, nabalitaan natin ganito na sila magsingil ng basura, mga kababayan. Nako po, umabot ng 14K. Nako. paglilinis, yung sa mga lahat ng parte ng Maynila, makikita mo talaga, no, iba yung ano niya. Pero ngayon, umiba na rin. Sorry pero parang si Trump, no. Maganda yung termino ni Trump nung panahon ni PRRD, pero yung Trump ngayon na panahon na ibang iba yung iba pala, depende rin pala sa kung sino yung katrabaho mo. Ngayon ay hindi na maganda. Don't get me wrong kasi si Yorme naman sinuportahan
natin Tama. nung 2022 laban kay Marcos Jr. Tama kung ka dyan, saan boss. Boss Joe. isa sa mga batikos ni Yorme kay Marcos ay bayaran yung kanyang estate tax. Presidential Tama, candidate tama. Francisco Isko Moreno Dumagoso feels relieved that the information regarding the unpaid estate taxes ito yun, of the kabayan. family of his rival Ito yun. to the presidency has been confirmed. Hence, he believes he cannot be accused of merely peddling fake news. Patrick De Jesus has the full details. Whatever amount, presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso challenged the Marcoses to pay now their estate tax. This after the camp of former Senator Bongbong Marcos claimed that despite the finality of the Supreme Court ruling on their 23 billion pesos estate tax, the amount has not ballooned to 203 billion pesos. Attorney, final na pala eh. So, asa na? Whether 23 billion or 203 billion based on final assessment, Bayaran mo. what matter most is may 23 billion kang dapat bayaran at inamin mo na na dapat bayaran. Tanong, bayaran mo na ngayon. Kailangan ng bansa ng pera. Pangalawa, dami mong pera. Pero mo, buwis mo pa lang, 23 billion na. Paano pa kaya yung natira? Mayor Isko also See? Pero ngayon, ang naniningil na lang, ito, si Malute Kia. Ngayon, At saka tingin- tayo pwera si Yorme. Tingnan Hindi na. nila yung legislative franchise ni Tama, Congressman Leviste. So babalik ako doon. Yung tax, Marcos. yung estate tax ba nabayaran na? Hindi Muling pa. lumutang sa isang press Siyempre, conference ang hindi. issue na hindi pa nababayarang estate Siyempre, tax ng wala, pamilya mga Marcos. kabayan. Ito Pwede yan, ang kabayan. pinakamalaking issue na umusig sa noong 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue na umunoy ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Sa press conference ng PDP Laban sa Maynila ay sinabi ni political strategist at analyst Professor Malute Kia na may nakikita siyang double standard sa issue. Ito dahil matindi ang paghahabol ng gobyerno sa ilang kongresistang kritikal sa korupsyon habang walang malinaw na aksyon sa issue ng Marcos estate tax. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Yo! Siguraduhin mo Hindi, sabi ni Yorme, kailangan makipagtulungan sa gobyerno. Yun lang, kabayan. Kailangan makipaghimod-puwet tayo kay Marcos Jr. Ang tanong, nakipaghimod-puwet ka kay Marcos Jr., bakit parang naghihirap yung Maynila ngayon? Bakit kailangan yung magtaas ng pagbayad ng collection ng garbage to 1,200% kung sabi mo nga, kailangan nating trupahin ito. Sabi nga nila, kailangan gamitin ng utak o kunwari makipagsama sa kanya. Una, saan? Ba't kailangan pang impose yan ngayong 2026? Impose Kasi, Boss Joe, baka nabigyan kasi yan ng tips ni BBM kung paano yung galawan para makakulimbat. Naku po, mga kababayan, ha? Joke lang yun, mga kababayan. Hindi pa naman natin narinig yung side ni Yorme Isko, mga kababayan, di po ba? Pero, yun yung inuulit natin, wag naman sana, Yorme. Wag. Dahil may chance pa itong si Yorme, mga kababayan, kung tumakbo ito, next na halalan, tapos sumama ito kay BP Nay bilang senador, ay naku po, malaking tsansa na manalo itong si Yorme, mga kababayan. So, wag naman sana ngayon, Yorme, wag. posing yan, you're driving away your direct investors. Di ba? Not to mention, wala ka ng say dito sa estate tax ni Marcos Jr. nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Batay Ay, sa mga naunang report, taong 1999 pa nang maging final and executory ang desisyon ng Supreme Court para pagbayarin ng estate tax ang pamilyang Marcos. Biro mo kung ang nawala sa atin 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. Billion. At this time na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino, at Wala. 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. 'Di ba?
Taong 2022 naman nang padalhan ng demand letter ng BIR ang pamilya Marcos para pagbayarin sa daan-daang bilyong pisong estate tax. Batay din sa mga naunang report, taong 1991 o 35 taon na nakakaraan ay sinisingil na sa kanila ang 23 billion pesos na estate tax na lumulobo sa 20% na interes kada taon hanggat hindi nababayaran. At dahil walang aksyon ng mga Marcos, umabot na ngayon sa mahigit 203 billion pesos ang Nako! kabuuang utang sa buwis. Kabilang na ang mga interes at multa. Grabe. Noong 2022, sinabi ni Senator Amy Marcos na handa ang Grabe, kanilang grabe. pamilya na bayaran ang kontrobersyal na estate tax. May hatol na yan, may hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Okay lang yan. Kailangan natin maghimod, puwet. Kung titignan natin noong 2019 na Grabe. fight natin, Yorme 2019, makita mo talaga ang daming nag-vlog sa kanya. Andyan yung paggiba niya sa nakaambang outpost sa Binondo. Ayan. Andyan yung mga magmamahal sa mga small vloggers, mga ganyan. Correct. Andyan yung hanga si Duterte kay Isko. Di ba yun. talagang napakarami Tama ka nga dyan. namang magandang Boss ipinakita si Yorme nung kapanahunang yon. Yes, To the point na ayan, clearing operations, ganyan. Ngayon, wala na yung mga ganyan. Actually, may nakita nga akong may nakita Nako nga akong po, Yorme. in-screenshot ko yun May nakita akong nag-comment Ano yan, Bastia? doon sa ni Yorme, doon sa page niya mismo. Balikan ko, ito. Yorme, sabi niya dito. Ano po? Ayan, Yorme. Tingnan nyo, ayan, Ayan, in-screenshot ko kasi, nakalimutan. Sabi niya dito, sahod namin, Yorme, nakaraang admin sa job order, baka pwedeng ibigay mo na. Ayan, ito pa. Ayan, Yorme 2026 na, wala pa rin payout ang mga seniors para sa last quarter ng 2025. Nakalimutan mo na mga seniors. Ayan, Di ba love na love ni Yorme So, yung mga senior kabayan? ano nangyari kay Naku po. Yorme ngayon? Anong nangyari talaga, Bastia? Hindi na siya yung kagaya dati. Actually, si Yorme, kung tutuusin sa amin na, ako lang to, opinion ko lang to. No? Sige, ikaw, Bastia. Noong nanalo si Marcos Jr., bago nanalo si Marcos Jr., di ba, kampanya yan, talagang heavy punch, no, ang aming mga binitawan, kasama si Yorme, laban kay Marcos Jr. Heavy yan, talagang estate tax, Git-gitan. yung kanyang aalamano, pananalita, yung hindi makain yung pagkakaisa, lahat na, even in the past, mga ganon. Pero nung nanalo si Marcos Jr., anong sabi ni Yorme? Kumbaga, nanalo na si Marcos, kailangan nating suportahan ng gobyerno ngayon. Ang sino mang hindi susuporta sa gobyerno ngayon ay katulad na rin ng mga NPA or mga rebelde. Kami mga vloggers noon na sumuporta Naku po, kay Yorme. Parang, alam mo yun, para kaming biglang na-choke. Ako, personal, para akong na-choke Nabi. na pagkatapos ng laban natin, bigla akong na-choke, tapos tama na, stop na. Parang ganun. Parang naiwan ako sa ere na saan na kami, where do we begin from here? Kasi pag itutuloy ko pang punahin ang bagong gobyerno, para pala akong rebelde, di ba? Ang sa akin lang naman is, pwede naman sigurong sabihin niya na suportahan natin ang gobyerno kasi yun yung inihalal by God's grace. Pero, Period. Pero yung i-compare mo pa sa rebelde, kasi pwede naman na may magpatuloy. Pwede rin naman na merong hindi, di ba? Pero yung nasabi na i-compare pa sa mga rebelde, NPA, parang na-choke ba? Parang naiwan ako sa area na, ay, wala na. Tapos, tama din naman yun na suportahan natin. Let's give it a try. 3 months. Wala pang 100 days. Wala pang 100 days. Wala yung mga pinangako. 20 pesos na bigas. And so on and so forth. To cut the Almost 4 story years short, na po. 3 years mahigit na. Patapos na yung kanyang termino. Wala pa rin magandang nangyari. At what's worse, kasama ni Yorme, yung dati niyang sinisingil na 203 billion. And mabalitan mo na ganito na may pera sa basura,
well, nakakahiya. Di ba? Yung parang makita mong ganito, magkakasama na sila ngayon. Yun yung sila. Ang ganda ng kanilang anuhan, samahan. Yun yung sinabi natin kanina, diba? kabayan. Ganyan daw itong si Marcos. Kailangan by the end So, yun lang naman ang tanong. Ang tanong ko personally, maliban na lang sa iba kung support pa rin. Ako, I mean, kaumpisa pa lang, let's give it a try. Pero Tama, ang tanong tama. ko sa'yo, Yorme, ngayon, ano nangyari sa'yo? At yun na nga po mga kababayan, no? Tulad nga ng sinabi ni Boss Jojo, ni Guzman Connect TV, mga kababayan, na anong nangyari sa iyo, Yorme? Yun din yung tanong natin, mga kababayan, di po ba? Naku po nasa isipan ko na rin yan, mga kababayan, nung napanood ko si Yorme at si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Di ba? Sa Maynila. Nako po, yung hinala natin, mga kababayan, no? Huwag naman sana, Yorme. Di ba? Ako po, mga kababayan. Baka bumawi lang ng konti si Yorme, mga kababayan. Di ba? At nabigyan ng tips kung paano gawin, mga kababayan. Dito ka, ano. Nako po. Nako, ikaw kabayan, anong masasabi mo sa nangyari ngayon sa Maynila at sa pinagagawa ni Yorme Isko Moreno? Pag-komento lang po kayo sa baba at pag-usapan natin yan.